Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Attorney Marlon Guzantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan. Bakit bigwas ng agila ang ating programang napili na magiging sandigan ngayon ng boses ng katotohanan at pagtatanggol ng demokrasya at kabutihan ng sambayan ng Pilipino? Ma'am Lorraine, ikaw po muna. Bakit napili natin itong programang bigwas ng agila matapos po ang ating paglalakbay sa Laban Kasamang Bayan? Okay, personally for me what it means kasi I've been criticized as a fanatic of the Dutertes, ganun, which is far from the truth. No, there were instances when I tendered my resignation when I was still in government working with PRRD when I thought that it was needed. No, so hindi ako panatiko, no, nag-iisip ako. So when I say kasi agila, ang iniisip ko dito ay ang ating Vice President. Ang ating Vice President ngayon ay tinatarget, no, na patanggalin sa gobyerno. Nakikita naman nating lahat yon. And she represents our democracy and our country. She was voted into office by over 32 million Filipinos, and she now faces a challenge. And when I say that, what I mean is lahat ng buong Pilipinas, we are facing a challenge to our democracy. And this every loving and every Filipino that loves his country should do this. No? So this is what it means to us. Bigwas ng agila, bigwas para sa demokrasya. Yes, siyempre andyan pa rin yung Laban Kasamang Bayan. For the longest time, sinamahan tayo ng mamamayang Pilipino. Pero naging biktima ito ng panunupil ng free speech, no? At andyan pa rin yung mahalin natin ang Pilipinas na naging biktima din ng panunupil ng free speech. But as the eagle goes, no, we rise higher. At andito tayo sa bigwas ng agila, but aside from that, I think that agila is very much appropriate kasi it represents the Philippines, no, the monkey-eating eagle, no. It is a high time that the eagle, kainin na yung mga monkey dyan sa government na nagpipretend na public servant. At ako naman sa bahagi ko po, hindi din pwedeng maging sentimental kami at maging romanticist ni Ma'am Lorraine at ni Attorney Marlon na forever Laban Kasamang Bayan ang aming plataforma, sapagkat kapag yan po ang binitbit naming tatlo, ay sigurado po yan na magkakaroon ng maraming mga hakbang sa panunupil at panggigipit, at hindi magtatagal po ay talaga namang yan ay magugurgur sa programa. Kaya minabuti namin magkaroon ng panibagong plataforma sa podcast, no? Ang agila naman on my part ay symbolism ng long-range vision, ng isang katapangan, ng katatagan, at yan po ang uri ng pamumuno na hinahanap ng mamamayang Pilipino pagkatapos po ng termino na wala na sa kapangyarihan sa pamumuno ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte, at ngayon na po ay maliban sa ipinadukot ng iligal at naipatapon pat na ipakulong ng iligal doon sa banyagang bansa sa pangunguna nitong gobyerno ngayon ni Marcos at nila Romualdez, naghahanap ang taong bayan ng tamang direksyon at ng tatag ng pamumunong matuwid. Mayroon talagang sentimiento ng damdamin na yakapin at isulong ang totoong kabutihan ng mamamayang Pilipino. Kaya yan po ang kaibahan ng programang ang Bigwas ng Agila. Bakit hindi bagwis? Ang bagwis po ay, correct niyo ako pag mali po yung aking pag-interpret, bagwis refers to the wingspan ng agila. Yung bigwas po is isang puwersa ng parang suntok o isang hagip ng puwersa ng isang individual o isang tao o isang hayop. Kaya bigwas ng agila, sapagkat hindi mawawala po yung aming timpla ng pagiging hard-hitting, subalit nakabatay po sa paninindigang tama
at katotohanang binibitbit natin mula sa mga nagaganap at mga impormasyon na kakalap natin. Tama na ang panlililang. Tama na ang panggigipit. Panahon na para manindigan. Panahon na para lumaban. Kasama sina Dr. Lorraine Badoy, Jeffrey K. Eric Celis at Atty. Marlon Busantog. Walang inukurungan, ilalantad ang katotohanan. Kasama mo ang bigwas ng agila, lakas ng bayan, tinig ng katotohanan.